Hello mga kagulong! Meron akong nireserve ngayon na booking kaya nagising ako ng 5:30. Nabook ako from Dolores San Fernando, pupuntang Florida. Habang nga nag-aayos ako ng higaan, nagkakwentuhan kami ni Twilight, ang ating pamangkin. O, diba? Sana all nagkakaintindihan. Sobrang pagod at puyat ko nga guys, baka di ako makapag-vlog bukas. Alam niyo naman mga marami tayong gustong bilhin kaya kailangan kumayo. Tsaka nililibang ko rin yung sarili ko para hindi ako mag-isip ng kung ano-ano. Naligo nga pala ako today guys, for your information lang. Para pag nakita niyo ako sa daan, pwede niyo na ako ulit singutin. Papasok na nga dito si Angel, tinatanong ko kung kailangan niya ng pera. Sabi niya hindi pa naman daw. Ihahatid ko nga sana siya sa school, kaso nga lang, maaga rin yung booking ko. So, halos sabay lang kami umalis ng bahay. At ayun na nga, tinuro na sa akin ni customer yung magiging address ng pickup point at ng delivery address. Dito nga pala yung pickup point ko, guys. Medyo malayo-layo yung babiyahihin ko ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ng katawan ko kasi nakaramdam ako ng pagod. Makikita niyo naman sa mata ko yung sobrang puyat at ngarag na ngarag. After kasi ng whole day na pagtatrabaho guys, marami pa akong gagawin sa bahay. Tapos, mag-edit pa ako ng videos. Kaya yun, napupuyat-puyat ako. Kasi gustong-gusto ko naman. At ayan na nga guys, nakarating na ako sa Florida Blanca. Hahanapin ko na lang yan kung saan yung lugar ng paghahatiran. O, diba? Ang astig-astig. Ang cute-cute ng tita nyo kahit puyat. Pwede nga. Eto guys, nakakita na naman ako ng mga paborito kong tanawin. Ayan talaga yung gusto ko sa pagra-rides eh. Yung maraming kulay green na mga halaman, mga grass, mga bundok. I love it. At pagdating ko nga sa delivery address guys, nakasara pa yung store. Kaya medyo naghintay ako napakatagal. Mga 30 to 40 minutes siguro yon. Naka-idlip din ako ng konti, pero every 10 minutes, tinatawagan ko naman si receiver. Lalo ko tuloy naramdaman yung pagod ng katawan ko, guys. Tapos habang ini-edit ko to ngayon ko lang na-realize kaya pala napaka-sensitive ko at ang sakit ng katawan ko kasi mag-i-start na pala ang kaduguan ng buhay ko today. Kaya naisip ko muna after nitong delivery na to magpaalam para mag-day off na. Ito lang siguro yung pinaka-problema sa pagiging delivery rider. Ito lang naman yung pagkakaiba natin sa mga lalaki halos eh. May pumapatak-patak kasi. After nga ng 30 to 40 minutes, dumating na nga yung maganda kong receiver. Maraming salamat po. Yan nga lang nahawak ni ate tsaka isang t-shirt yung dineliver ko. At ito nga nakalimutan ko pa sa box. Binigay ko na lang sa kanya after. At heto na nga yung moment of truth guys. Papakita ko sa inyo kung paano yung kitaan na ipa-iba-iba dito sa Atad Patrol. As you know, kahapon 560 plus pesos yung kinita po. Hindi pa ako nagpagas doon at wala pang remit sa Atad Patrol. So kahapon, nabawas pa yung 560 plus na yon. And today naman, ito yung kinita ko. Nandito pa yung panggas tsaka yung pang-remit. So, mababawas din to. Pero yung naging oras ko lang is 6:30 a.m. to 9 a.m. So, wala talagang trabahong madali, guys. Hindi rin ganun kadaling makakuha ng pera. Kaya tiyaga-tiyaga at sipag-sipag lang talaga. Pag-uwi ko ngayon nakatulog ako ng mga ilang oras. Paggising ko nagkayayaan kami kumain ng samji ni Angel para magbanding naman daw kami. Kasi minsan lang naman ako mag-day off. Napasarap nga yung kain namin at sobrang busog namin. Kaya naisipan namin maglakad-lakad muna sa Walter Mart. Sa harap lang naman to ng Mabse. Doon kami nagsamji. Sobrang na-miss ko nga yung kulitan namin ni baby sister. Ngayon na lang kasi kami ulit nakapag-banding. Usually kasi 8 a.m. hanggang 8 p.m. wala ako sa bahay. Kung makikita nyo guys, kakaiba talaga kami. Kasi imbis na pampaganda, imbis na pagkain, tingnan nyo kung saan kami sumisiksik. Gustong-gusto namin kasi yung mga amoy na ganito. Hindi namin alam kung bakit. Kayo pa, meron din ba kayong mga weird na gustong amoy? And since nasanay kaming maging independent dahil nagdo-dorm kami lagi at nag-a-apartment, mas nasanay kami tumingin sa mga bagay na kailangan. Pwede nga. Padating na yung mga parcel sa shopping nyo. O, 10 mothball, para di yun. Para di... para hatik.
Sabi ay, wayan yan. Magkan yan? 100 anon. Halika. Wayan. At after nga namin sa Walter Mart, nagsimba na kami. Dito nga pala kami nagsisimba sa His Life City Church. Located to sa De La Paz Norte, San Fernando, Pampanga. Napapansin ko rin kasi na nagiging workaholic na ako masyado, guys. Sabi nga kanina, baka you only love the gifts, you don't love the giver. So baka nakakalimutan ko na magpa-thank you and appreciate yung mga blessings. Kaya pumunta muna kami dito ni Angel. Nga pala yung church ko mula pagkabata, mula kids life, guys. So, this is our church. We love God, we make disciples, and we impact our world. Kung ano naman yung pinagdadaanan natin sa buhay, sabihin lang natin sa Kanya at siya lang ang makakasagot sa lahat ng katanungan, guys. Anyways, after namin magsamba, dumiretso na kami sa Kuya Vince Cafe. Kasi sobrang takam na takam talaga ako sa shake na to. Saktong-sakto nagkikrave ng mango shake si Angel, ililibre niya daw ako. Kaya dito ko siya dinala. Kasi guys, alam nyo ba, araw-araw na lang may nagpapabili sa Atad Patrol ng ganito. Di ko naman mabili-bili. Kasi nga, 3 deliveries yung kailangan bago ako makaipon ng isang drinks nito. Tapos sa 3 deliveries na yun, 1 oras at kalahati ang uubusin. So 1 oras at kalahati ng buhay ko, ipagpapalit ko sa isang drinks, kaya nangihinayang ako. After ko nga uminom niyan ng Graham, dumiretso ako sa mekaniko ko. Alam kong gets na gets nyo guys pag sinabi ko mga kagulong na ang sakit-sakit kapag nakikita mong may gas-gas yung motor mo. Kaya naman sa konting pera na naitabi ko, naglagay ko na ng mga sticker sa gilid kung saan merong gas-gas. Nakakasira kasi agad ng araw pag gas-gas agad yung makikita mo kauma-umaga. So, eto na nga yung before, guys. Ayan si Hetairos. Ayan talaga yung pangalan ng motor, Hetairos. Sa Greek word means At partner. ito naman siya guys, nung ginagawa na siya ng aking mekaniko. By the way, sobrang galing po niya. Located po yung shop nila sa harap po ng Solana Tree. So, kung gusto niyo pong pagawa yung bike nyo or motor nyo, hanapin niyo lang po si John Eric doon. Sobrang talented po niyan guys. Itatag ko na lang po siya pag na-upload yung video para kung gusto nyo magpagawa sa kanya, nagbibigay po siya ng reasonable price. Hindi po yung tipong pakamahal-mahal ng mga sinisingil nila. Siya po kasi ay gusto niya magkaroon ng loyal customers. Anyways, this is the final result of the stickers. Di mo na makikita yung mga gas-gas ni motor. And I'm so happy with it. Lalo siyang naging maporma. Thank you, John Eric. At dito na po magtatapos ang aking video for today. Thank you so much for watching and supporting me, guys. Sana na-enjoy niyo po ang video ko. God bless you. See you on my next more upcoming videos. Bye!